Nay, musta kasi ito, Nay? Sana masaya na ako dito, Nay. Naroon ko pa ko. Tinawan mo ko sa isapoy na. Minarunan ko pa sa da. Kung narotad to. Nagano pa ka sa bago. Nasa akin pa yan, Nay. Matago pa yun. Naramdaman ko pa sa mga panahon na pagpataka alas 2, alas 3. Naghungan ako kan ka o na merienda. Pangalakan, nagtao na sa ibabakal, sa tinapay, sa banana kayo. Pangalakan, ikaw kita sa kung ano mabakal tagad to. Pasensya na ikin, na-feel mo na di ta kalab na ita. Di ako ma-express sa mga damdamin ko na ika. Pasensya ka to na pero regret ko sa naman nga. Di ba santa ka na yakap bago ka naggaling? Kaya na promise ko ka naman na magiging proud ka na ko ta. Dadadara ko ang pangalan mo. I love you so much, Nay. Nay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Kai. Pang-apat sa pagpipinsan. Naalala ko, nung bata pa po ako, dito po ako nag-stay sa Bicol. At halos isang taon na po ako inalagaan nang wala po sila mama at papa. Gabi-gabi na po ako tinitimpla ng Milo at sinabi niya rin po sa akin na hindi po ako natutulog na hindi po natutulog sa kanila. May time po na nagmotor po kami ni nanay at tatay napakaaga para makapagsimba po ng Easter Sunday. Pagkatapos po magsimba, binilan niyo po ako ng damit sa kalaruan. And it really shows na napaka-caring po ni nanay. I feel so blessed and grateful na naging mabuti po siya at mapagmahal at sobrang supportive po sa amin magpipinsan. Sa totoo lang po, I feel so bad na hindi ko man lang sila ninalagaan nung time na nahihirapan na siya. Nay, mahal na mahal po kita. Unang-una po sa lahat, Diyos maray na gabi po kaninyong amin. Pangatlo po ako sa makuha po ni nanay. Nagpapasalamat po ako kay nanay ta. Puan pagkaigay ka na ko hanggang ngayon. Grabe. Grabe na tinabok nila ka na ko. Kapamilya na mo. Una na udala ka na napakaswerte. Na-realize ko na napakaswerte ko ka. Bago ka na uda. Nakabalasman ba sa nukani mo? Nakapagmangyaman ba sa nukani mo? Kaya natulog na sa buwan na. Masabi ko sa nanay, gabayan mo kami ngamin, nay, pati pamilya ko. Kami na nagpapayabakan niyo mo. Gabayan mo kami na hanggang sa mabot na mo mga pangarap na mo.
Namin na pangaral mo na itatag, pero may gudong tatandaan na eh. Kabayabang ako kanilman na yun. Gutot na yan. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Gerard. Mas kilala po siguro dito sa tawag na London. Yung pangalan po na yun, dun pa lang sa nickname na kilala niyo sa akin. Kay nanay pa lang galing yun. Kasi sabi ni nanay, tawag baga ni tatay kay mama Arlene, Nanan. Ito naman lang dapat sa akin noon. Ever since pagkabata ko, yun na laging tawag sa akin ni nanay. Ilang linggo na, ang dami ko ng oras para makapag-isip kung anong sasabihin ko sa inyo. Alin sa sobrang daming kwento ko tungkol kay nanay ang gusto kong i-share sa inyo. Kulang ang isang araw, kulang ang 2 araw. Yung gusto kong ikwento sa inyo kung gaano kabuting lola si nanay. Ever since bata kami ngayon. Nakwento ko na kanina, tuwing nandito kami sa Bicol, ayaw niya na may ginagawa kami. Gusto niya relax lang kami dito. Lagi kami niya pinapagalitan kami 2 ng kapatid ko. Lagi kami target ni mama niyan. Sasabihan niya, tingnan niyo si nanay, kukuba-kuba na. Nagtatrabaho pa rin. Pero pag nilalapitan naman namin si nanay, sasabihin namin, nay, kami na maghugas, kami na magano dyan. Ay, doon kayo, maglaro lang kayo dyan. Laging ganyan si nanay. Maswerte ko na nung mga final years na rin ni nanay, final mo si nanay, nakasama ko siya. And even then, kahit na nung state na ni nanay na pangalawang stroke na niya, nung na-stroke na siya, hindi na siya halos makapagsalita. Andun pa rin ako. And aminado ako niyan, kulang.